Palaging laman ng tuksuhan ang batang si Jonathan. Bukod kasi sa maitim nitong balat ay iniwan na lamang ito ng kanyang nanay. Si Jonathan wala nang magbigay sa kanya ng barya. Tingnan mo naman kasi, nakakatakot ang kanyang muka. Panunukso ng isang batang lansangan. Oo nga ewan ko ba dyan? Siguro ay iniisip ng mga tao na magnanakaw yan. Sagot ng isa pang bata. Hindi malaman ni Jonathan kung ano ang kanyang gagawin. Hindi na lamang niya pinatulan ang mga ito dahil natuto na siya sa kanyang sarili. Naranasan niya kasing bugbugin ng ibang mga batang lansangan matapos niyang pumatol sa kanilang mga panlalait. Kaya ngayon ay mag-isa na lamang siya sa kanyang buhay nang dahil sa kanyang itsura ay walang gusto ang makipagkaibigan sa kanya. Bakit kaya ako iniwan nanay? Bakit kaya simula maliit pa lamang ako ay mainit na agad ang dugo niya sa akin? Nang dahil ba sa hindi ko kakulay ang kanyang balat? Malungkot na tanong ni Jonathan sa kanyang sarili. Ang pakiramdam nito ay pinabayaan siya ng panahon. Kung minsan ay nangangalakal na lamang siya upang kumita ng pera. Madalas kasi siyang iwasan ng mga tao sa tuwing nanghihingi siya ng barya. Iba kasi talaga ang kanyang itsura kaysa sa ibang mga bata. Maitim ang balat at kulot ang mga buhok. Samahan mo pa ng dilat na mga mata. Sobrang payat din ang kanyang pangangatawan dahil halos isang beses lamang ito kung kumain sa loob ng isang araw. Isang araw ay pumunta ang bata sa tapat ng simbahan. Marami ang tao doon kaya umaasa siya na may magbibigay sa kanya ng pera. Ate, baka po pwedeng humingi ng kaunting pera. O kaya naman po, ay baka may pagkain po kayo dyan. Tanong ni Jonathan sa isang ale. Nang makita ng babae ang bata, ay nagulat ito sa kanyang itsura. Ginulat mo naman ako, Totoy. Umalis ka nga sa dinadaanan ko. Nakakatakot ka naman. Akala ko naman ay multo. Inis na sabi ng babae. Nang dahil doon ay nawalan ng tiwala ang bata sa mga taong nagsisimba. Sa isip niya ay malapit ang mga ito sa Diyos, kaya tutulungan siya nito. Ngunit ito pa pala ang mararanasan niya. Palagi na lamang napapansin ng ibang tao ang kanyang itsura. Napaiyak na lamang si Jonathan nang dahil sa bigat ng mga problema na kanyang nararanasan. Gutom na ako, pero walang tao ang gustong tumulong sa akin. Malungkot na sabi ng bata. Nang dahil sa hirap ng buhay ay natutunan ni Jonathan ang magnakaw sa ibang mga tao. Ito ang kanyang naging paraan upang makakain sa pangaraw-araw. Sa pamamagitan ng pagnanakaw ay muli siyang nagkaroon ng pag-asa. Kung malaki ang kanyang makuhang halaga, ay mahabang araw siyang makakapagpahinga. Isang araw ay nakita niya ang karinderya ni Aling Tessie. Agad siyang bumili doon ng pagkain, ngunit wala talaga siyang balak na magbayad. Papalabas na sana siya sa karinderya nang mapansin ito ng matandang tindera. Totoy, hindi ka pabayad. Saan ka naman pupunta? Tatakasan mo ba ako? Tanong ni Aling Tessie. Nako, hindi po, Nay. Kasama ko po yung nasa likuran nyo at siya na po ang magbabayad. Pakunwaring sagot ni Jonathan. Sa paglingon ni Aling Tessie sa kanyang likuran ay nagmamadaling tumakbo ang bata. Agad naman itong hinabol ng mga tao at agad naman nila itong inabutan. Ikaw, ang bata-bata mo pa, marunong ka nang magnakaw? Galit na sabi ng isang lalaki. Ilang sandali lamang ang lumipas ay mabilis na nakasunod si Aling Tessie. Ay nako, nakakatakot ang batang yan. Sa kanyang paglaki ay tiyak kong magiging sakit sa ulo yan dito sa ating bayan. Pasigaw na sabi ng matandang babae. Kabang-kaba talaga si Jonathan sa mga oras na yon. Sa unang pagkakataon kasi ay nahuli siyang magnakaw. Patawarin niyo na po ako sa aking nagawa. Gutom na po kasi ako pero wala po akong pera. Umiiyak na sabi ng bata. Narinig naman ni Aling Maribet na nagkakagulo sa harapan ng kanilang bahay. Anong nangyayari dito? At bakit niyo pinagtutulungan ng bata? Tanong ni Aling Maribet. Ito kasing batang to, kumain sa aking karinderya tapos wala palang pambayad. Pagkatapos kumain ay bigla na lamang tumakas. Inis na sagot ni Aling Tessie. Nakaisip naman ng paraan si Aling Maribet upang hindi na humaba pa ang gulo. Nagkunwari ito na pamangkin niya si Jonathan. Naku po, pamangkin ko pala yan. Bakit hindi ka na lang dumiretso dito sa bahay?
Kung nagugutom ka pala, Aling Tessie, ito pala ang bayad at pasensya na po kayo sa kanyang nagawa. Pakunwaring sabi ng babae. Nang dahil sa ginawa ni Aling Maribeth ay natigil na ang gulo. Takang-taka naman si Jonathan kung sino ang babaeng ito. Totoy, halika at pumasok ka sa loob ng bahay. Nagmamadaling sabi ni Aling Maribeth. Bakit niyo naman po ako tinulungan? Hindi po ba't masama ang aking ginawa? Nakikita ko si Aling Tessie na palaging nagsisimba. Pero masamang tao pala siya. Umiiyak na tanong ni Jonathan. Alam mo, Totoy, masama din ang ginawa mo. At hindi naman porket nagsisimba ay perpekto ng tao. Tao din sila na nagkakasala, kaya kahit sino ay hindi pwedeng manghusga. Paliwanag ni Aling Maribeth. Palabas na sana si Jonathan sa maliit na bahay ng babae, ngunit muli siya nitong tinawag. Totoy, saan ka ba nakatira? Alam ba ng mga magulang mo ang iyong ginagawa? Tanong ni Aling Maribeth. Wala na po akong mga magulang dahil iniwan na po ako ng aking nanay. 1 taon na po akong pag-alagala sa kalsada. Malungkot na sagot ng bata. Doon ay labis talaga ang pag-aawa ng babae kay Jonathan. Ramdam nito ang hirap ng bata dahil dati ay isa rin siyang batang lansangan. Pero ngayon ay isa na siyang labandera at isa namang magsasaka ang kanyang asawa. Gusto mo bang dito na lang tumira? Pauwi ng aking asawa at ipapakilala kita sa kanya. Nakangiting paanyaya ni Aling Maribeth. Talaga po ba? Hindi po ba kayo natatakot sa aking itsura? Nagtatakang tanong ni Jonathan. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Walang tao ang pwedeng manghusga. Maya-maya lamang ay dumating na ang asawa ng babae. Nagtataka ito kung sino ang bata na nasa loob ng kanilang bahay. Ernesto, siya nga pala si Jonathan at wala na siyang mga magulang. Payag ka ba na simula ngayon ay dito na siya titira? Tanong ni Aling Maribeth. Kinakabahan talaga si Jonathan sa pwedeng isagot ng lalaki dahil imposible nga naman na merong magpatira sa kanya. Aba, oo naman. Para din may kasama ka dito sa bahay tuwing ako'y nasa palayanan. Jonathan, ako nga pala si Ernesto. Huwag kang mag-alala dahil baka kakain ka dito ng maayos. Nakangiting sagot ng lalaki. Napaiyak na lamang ang bata sa ipinapakitang kabutihan sa kanya ng mag-asawa. Maraming aral ang natutunan niya sa mga ito at simula noon ay nagbago ang tingin niya sa kanyang sarili. Naging malalim ang pag-iisip ni Jonathan at natutunan na rin ito na hindi na magnakaw. Bang Ernesto, pwede ko po ba kayong samahan sa pagsasaka? Tanong ng bata. Huwag na Jonathan, samahan mo na lang ang aking asawa. Hayaan mo mamaya ay pasasalubungan ko kayo ng masarap na ulam. Sagot ng lalaki. Muling nagkaroon ng pag-asa ang bata sa kanyang buhay. Nang dahil doon ay si Aling Maribeth na lamang ang kanyang tinutulungan. Tuwing umaalis sila sa bahay ay tinutulungan niya ito sa paglalaba. Ngunit hindi pala magiging madali kay Jonathan na magpaampon sa mahirap na mag-asawa. Kung ano-ano na lamang kasi ang narinig niya mula sa ibang mga tao na mahirap na nga daw ang mag-asawa, nakuha pang mag-ampon ng bata. Hay naku naman Maribeth, ano bang pakiramdam mo sa buhay mo? Mayaman ka na? Tingnan mo naman ang itsura ng batang yan. Saan mo ba napulot yan? At bakit mo naman biglang inalagaan? Tanong ni Aling Rosie. Hindi na mahalaga yun. Nakakaawa naman siya oh. Wala na siyang magulang at sa kalsada lang siya natutulog. Mabuti namang bata si Jonathan. Pagtatanggol ni Aling Maribeth. Kung ako sa'yo, palayasin mo na yan. Madadagdagan lang ang gastusin nyo sa isang tao na hindi nyo naman kilala. Mamaya, ayan pa ang magdala ng malas sa buhay nyo. Napapailing na sabi ng babae. Nang dahil doon ay hindi na tinapos ni Aling Maribeth ang kanyang mga labahin. Umuwi na lamang ito sa kanilang bahay matapos niyang makita ang malungkot na mukha ng bata. Huwag mo silang pakinggan. Hindi ka pabigat sa aming Jonathan. Malambing na sabi ng babae. Pasensya na po talaga kayo at maraming salamat po sa pagtatanggol sa akin. Malungkot na sagot ng bata. Ngunit nang lumipas pa ang maraming buwan ay unti-unti nang namamroblema ang mag-asawa sa kanilang pagpepera. Kung minsan ay hindi na kumakain si Mang Ernesto,
makakain lamang ng maayos ang bata. Nakakainis talaga. Biglaan naman ang malakas na pag-ulan. Nasira tuloy ang aming mga pananim. Wala na nga kinita tapos nalugi pa. Napapailing na sabi ng lalaki. Bang Ernesto, maghati na lang po tayo sa ulam at sa kanin. Sa totoo lang, para sa inyo naman po dapat ang pagkain na to. Nahihiyang sabi ni Jonathan. Huwag mo na akong isipin dahil matanda na ako. Kaya ko nang magtiis ng gutom. Basta Jonathan, palagi mong tatandaan na hindi baling mahirap ang buhay. Ang mahalaga ay wala kang natatapakan. Pangaral ni Mang Ernesto sa bata. Lumipas pa ang mga buwan ay wala silang balak na palayasin si Jonathan sa kanilang munting pamamahay. Tumanda sila ng walang anak, kaya parang sariling anak na rin ang turing nila sa bata. Isang araw ay nagulat na lamang sila sa isang bisita. Nagpakilala kasi ito na siya ang nanay ng bata. Magandang hapon po. Ako nga po pala si Linda at ako po ang nanay ni Jonathan. Pagbati ng babae. Gulat na gulat ng mag-asawa ngunit hindi sila nakakasigurado na nagsasabi ito ng totoo. Tinawag nila si Jonathan ngunit nakita nila na biglang umiyak ang bata. Jonathan anak, siya nga pala ang tatay mo. Nakatira siya sa ibang bansa. Pasensya ka na dahil ang inaakala ko ay iniwan na niya tayo. Umiiyak na sabi ni Linda. Dati kasing isang OFW si Linda at naanakan ito ng ibang lahi. Sa pag-uwi niya sa sariling bansa ay naputol na lamang ang komunikasyon nilang dalawa. Ang akala ni Linda ay niloko siya nito, ngunit nalaman niya na naaksidente pala ito. Hinanap siya ni Mr. Johnson upang ipagpatuloy ang kanilang pagmamahalan. Kaya pala mainit ang ulo kay Jonathan ng kanyang sariling ina dahil iniisip pala nito na anak lamang siya ng isang lalaking manloloko. Pasensya na pero hindi namin pwedeng ibigay sa inyong bata, malungkot na sabi ni Aling Maribet. Pero sa paglipas pa ng mga araw ay nakuha pa rin nila ang bata. Walang nagawa ang batas dahil si Linda at Mr. Johnson naman talaga ang tunay na mga magulang ni Jonathan. Ipinaayos nila ang mga papeles nito dahil balak nilang manirahan sa ibang bansa. Malungkot talaga ang mag-asawang Maribet at Ernesto dahil nawala na sa buhay nila si Jonathan. Yan kasi, aampun-ampun ng bata, hindi naman pala legal. Ay nako, buti nga sa inyo. Ginastusan nyo lang ang bata, pero wala rin naman kayong napala. Natatawang sabi ni Aling Rosie. Walang problema, ang mahalaga ay natulungan namin siya. Hindi tulad mo, puro na lang chismis ang inaatupag sa buhay. Inis na sagot ni Aling Maribet. Hindi na talaga napigilan ng babae na makipagtalo sa kanyang kausap. Masama pa rin kasi ang loob nito sa biglaang paglisan ng bata. Dumaan ang mga taon ay hirap na hirap sila sa buhay. Nagtutulungan naman ang mag-asawa ngunit hindi pa rin sumasapat sa kanila ang pera. Paano naman kasi ay marami silang binabayaran matapos maaksidenteng mabagsakan ng kahoy ni Ernesto ang sasakyan ng taong nagpapaayos sa kanya ng bahay. Sige, ganito Mang Ernesto. Maghati na lang tayo sa pagpapaayos ng sasakyan. Tutal, alam ko naman na hirap kayong magbayad, sabi ng lalaki. Pasensya na po talaga kayo, sir. Tumatanda na po kasi ako at nagiging mahina na sa pagbubuhat. Hindi ko po talaga sinasadya ang nangyari, sagot ni Mang Ernesto. Problemado talaga ang mag-asawa. Napapaiyak na lamang sila sa bigat ng mga problemang dumadating sa kanilang buhay. Ngunit isang araw ay biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Nakita nila ang isang maitim na binata at gulat na gulat sila dahil ang lalaking ito ay si Jonathan. Aling Maribet, Mang Ernesto, pumunta po talaga ako dito para sa inyo. Masayang bati ni Jonathan. Agad itong niyakap ng mahigpit ng mag-asawa. Hindi nila akalain na sobrang yaman na ng binata. Hindi nagtagal ay ipinagpatayo sila nito ng bahay at binigyan ng malaking halaga ng pera. Hindi sila nito kinalimutan kahit matagal ng panahon ang lumipas. Inggit na inggit talaga si Aling Rosie at hindi niya akalain na babalik sa mag-asawa ang maraming biyaya. Hindi akalain ng tsismosang matanda na isang swerte pala si Jonathan sa dalawa.
Simula noon ay nangako ang binata na hindi niya pababayaan ang dalawa. Binayaran ni Jonathan ang lahat ng kanilang mga utang. Higit sa lahat ay binigyan niya ang mag-asawa ng magandang trabaho. Oo nga po pala Aling Maribet at mga Ernesto. Aalis na rin po ako sa isang buwan patungo po sa ibang bansa. Pero bago po ako umalis, ay ipagpapatayo ko po kayo ng tindahan para naman po may pagkunan kayo ng pera. Nakangiting sabi ni Jonathan. Simula noon ay naging maayos na ang buhay ng dalawa. Sobra-sobrang pasasalamat nila sa Diyos dahil ipinakilala sa kanila nito si Jonathan. Samantalang si Aling Rosie naman ay hanggang tingin na lamang. Buwan-buwan kasing nagpapadala ng mga pasulubong si Jonathan. Bala kasi nitong kumpletuhin ang mga kagamitan na kanyang ipinatayo para sa mag-asawang nag-alaga sa kanya. Hindi nila akalain na ang dating batang lansangan ay anak pala ng isang lalaking mayaman. Pakainin natin ang taong nagugutom, damitan natin ang mga walang kasuotan, at higit sa lahat ay patirehin mo ang walang tirahan. Ito ang kagustuhan ng Diyos ngunit ating nakakalimutan. Natatakot kasi tayo na baka tayo ay mapagsamantalahan. Pero kapatid, palagi tayong gumawa na mabuti at palagi tayong magtiwala sa Kanya. Alam ng Diyos kung ano ang tama. Kung mabuti kang tao at iniiwasan mo ang pagkakasala, ay asahan mong darating ang maraming biyaya. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.